I-dineploy na ng Armed Forces of the Philippines ang isa sa kanilang landing dock ship sa Philippine Rise upang magsagawa ng mga patrolya at mag-inspeksyon ng mga underwater marker sa lugar. Isa umano itong malinaw na mensahe na poprotektahan ng Pilipinas ang maritime territory ng bansa. Alamin na buong detalye mamaya. At sa patuloy naman na tumitinding bakbakan ng Amerika at Iran matapos bombahin ng Amerika ang Iran kahapon, abay ipinagpatuloy ng Amerika ang pagmartilyo sa Iran kung saan naglunsad ito ng 30 fighter jets at nagpaulan ng Tomahawk cross missiles. Pero agad ding umaksyon ang Iran at naglunsad din ito ng mga ballistic missiles at sa unang pagkakataon ay pinakawala na rin ng Iran ang kanilang legendary fighter jets bilang pagpapakita na mayroon itong puwersang panghimpapawid. Maaga pa lang kahapon, June 10, ay nakahanda na ang 170 crew ng isang landing dock ship ng Philippine Navy na BRP Tarlac upang maglayak batungo sa talampas ng Pilipinas o mas kilala rin bilang Benham Rise o Philippine Rise na malapit din sa tinatawag nilang Philippine Sea kung saan madalas na nagsasagawa ng mga pagsasanay ng mga barkong pandigma ang Amerika, Japan at China. Ayon sa report, ang Philippine Navy ay magsasagawa ng maritime patrol at underwater marker inspection sa lugar. At bago ang paglalayag ng BRP Tarlac ay pinangunahan ni Lieutenant General Aristotel Gonzales ng Northern Luzon Command ang inspection sa barko. Sunod nito ay binasbasan ng mga magsisilbing crew. The deployment of Naval Task Group 11.1 through BRP Tarlac, of course with NH-434 and the Naval Special Warfare Unit 2, is not merely an operational task, but it is the embodiment of our collective resolve to reaffirm the nation's rightful claim over the talampas ng Pilipinas. Every maneuver demonstrates the team's readiness, professionalism, and unwavering commitment to defending our maritime heritage. Hindi lang umano itong simpleng routine ng BRP Tarlac, isa umano itong malinaw na mensahe na poprotektahan ng Pilipinas ang maritime territory ng bansa. At the talampas ng Pilipinas is no routine patrol. It is a flag raising of national dignity, a promise to our fishermen and our children that what is legally ours will be vigorously protected. Samantala, matapos namang i-anunsyo ng Japan at Pilipinas ang pagsisimula ng negosasyon upang palawakin ang kanilang maritime border, abay ikinagalit ito ng China at tinawag na illegal. Nais kasi ng Pilipinas at Japan nang magkasanib na mga pang-aangkin sa parehong exclusive economic zone ng dalawang bansa kung saan malayang makapaglayag o makapagpatrolya ang Pilipinas sa kani-kanilang karagatan. At kung maipasa ito ng parehong panig ay malaya ang Pilipinas na makapaglayag sa Yonaguni at Hatiruma sa Okinawa Prefecture sa Japan, habang ganun din ang Japan sa mga isla sa pinakahilagang bahagi ng Pilipinas tulad ng Mavulis Island sa Batanes. Dahil dyan ay naglabas ng pahayag ang China kahapon at mariing kinukundi na ang planong ito ng Japan at Pilipinas. 宣布启动中国台湾岛以东海域化解谈判，外交部已多次阐明坚决反对的严正立场，我们敦促日非立即停止非法侵权挑衅行径，若一意孤行，只会求锤得锤。中方将以坚决有力的行动举措维护国家领土主权和海洋权益。 At sa update naman sa patuloy na giyera sa pagitan ng Iran at Amerika, matapos iparanas ng Amerika ang matinding atake kahapon, abay ipinagpatuloy ng Amerika ang paghagupit sa Iran kung saan naglunsad ito ng airstrike gamit ang 30 fighter jets nito upang wasakin ang mga bagong depensa ng Iran.
Ayon kay Trump ay pirmahan na ng Iran ang nais nito na hindi magkaroon ng nuclear weapons ang Iran at isuko ng Iran ang uranium enrichment nito dahil kung hindi ay patuloy na ipaparanas ng Amerika ang pag-atake sa Iran. Matapos umatake ang 30 fighter jets ng Amerika, abay agad namang tumugon ng missile strike ang Iran at tinarget ang mga pasilidad ng Amerika sa Bahrain, Kuwait at Jordan. Ngunit ang mga bansang ito ay aktibo namang sinasalaga mga missiles ng Iran. Panawagan ng Ministry of Interior ng Bahrain sa mga mamamayan nito at nagtatrabaho sa kanilang bansa na kapag tumunog ang sirena ay manatiling kalmado at tumungo sa mga ligtas na lugar habang tila nabiti naman ang Amerika sa opensiba ng 30 fighter jets nito kaya naman sinulitan ng US Forces ang pagkakataon kung saan naglunsad ang kanilang destroyer na USS Michael Murphy ng 49 na Tomahawk land attack cruise missiles sa mga pasilidad ng Iran. بالاتر از میدون قیامه پشت سر من یه انبار بزرگ گاراژه. Dahil sa walang humpay na atake na yan ng Amerika, abay tila naisip na ng Iran na panahon na para gamitin na ang puwersang panghimpapawid nito. At dito ay pinakawalan na ng Iran ang kanilang legendary at nag-iisang F-14 Tomcat fighter jets. Ang nag-iisang pirasong fighter jets ng Iran na nakaligtas noon mula nang umatake ang Amerika noong Marso. Hindi malaman kung saan ito itinago ng Iran dahil matapos ang unang bakbakan ay bigla na lamang itong lumabas at nagbanta sa Amerika at Israel na mayroon pa rin umano silang puwersang panghimpapawid. Ilang dekada nang hindi makabili na modernong fighter jets ang Iran dahil sa mga inilapat na sanksyon ng Amerika kaya't kahit ang Russia at China ay hindi rin makapagbenta ng fighter jets sa kanila dahil mayayari sila sa Amerika kapag ginawa nila iyon. Tila nagronda lang ang F-14 ng Iran at hindi naman umatake dahil matapos nitong maglibot, kalaunan ay naglanding din ito sa Isfahan. Habang tuwang-tuwa na naman ang mga Persian sa Iran at sa ibang panig ng mundo, kasabay ang panawagan kay Trump na finish the job, sir. Agad ring inanunsyo ng Iran ang full closure sa Strait of Hormuz. Lahat ay bawal dumaan kahit mga commercial vessels at kung magpupumilit umano ay tatargetin ito ng Iran Revolutionary Guard Corps. From this moment, due to insecurity in the region, the Strait of Hormuz is declared closed for the passage of all types of vessels, including oil tankers and commercial ships, and any passage will be targeted. America's claim of ships passing through the said strait is denied. Nanawagan naman ng ilang opisyal ng Iran sa Amerika na itigil na ang mga pag-atake nito at bumalik sa negosasyon at ganon din naman ang gusto ni Trump. Ngunit ang problema sa Iran ay hindi nagkakasundo ang mga opisyal ng gobyerno at militar nito. Sa halip kasi na si Pangulong Pezeshkian ay si Bahideh at Ghalibaf ang tumatayong pinuno ng IRGC. Samantala, ilan pa sa mga detalye mga kabayan. President Trump said we will be hitting Iran hard, and we will be, because Iran has a chance to make a good deal, a great deal, to codify what they said they've been willing to do, and they haven't been willing to do it. So, as President Trump said, they've been tapping. You can see when someone's trying to tap on a deal. Instead, they're going to have tap bombs dropping on key facilities in Iran from the United States of America. And that's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects. And Admiral Cooper and the team here at CENTCOM has done a phenomenal job from the beginning on Epic Fury and through this blockade, ensuring that we have a chance to reach that end state, which is Iran will never have a nuclear weapon, which they say they don't want. And so since we're so close to that negotiated deal, if that's the case, they should step up and do it.
At yan muna ang update sa ngayon mga kabayan. Bukas ay aalamin uli natin kung tuloy-tuloy na ba ang gyerang ito. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood.